Good news! DSWD magbibigay ng 10,000 pesos sa mga gusto magkaroon ng online business at may libre pa itong training ha. Totoo ba ito? At hindi lang para sa mga purpose yan ha. Take note, alamin natin ang buong detalye. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang opisyal na impormasyon kung sino ang maaaring maging kwalipikado at ano ang mga dapat mong malaman. So ano ang DSWD Sustainable Livelihood Program? Mas kilala ito sa SLP at isa sa mga programa ng DSWD na naglalayong tulungan ng mga mahihirap, mga vulnerable at marginalized na pamilya upang magkaroon ng pangmatagalang pagkakakitaan. So hindi lamang ito simpleng pagbibigay ng pera, kasama rin dito ang skills training, business development, financial literacy at saka livelihood assistance. Kasama na ba ang online selling? Ayon sa mga ulat, isinama na ng DSWD ang online selling bilang isa sa mga maaaring livelihood activities ng mga kwalipikadong benepisyaryo. So ayon sa DSWD at naibalita na rin ito katulad ng nasa image natin sa baba, sa ilalim ng SLP sila ay nagbibigay ng 10,000 pesos para seed capital sa mahigit na 170 na kwalipikadong benepisyaryo na nais magsimula ng online business o online selling. Sa pakikipagtulungan sa iba't ibang partner organizations katulad po ng TikTok, siya po yung magiging partner nyo at bibigyan pa kayo ng training ang mga benepisyaryo kung paano magbenta online, gumamit ng social media, gumawa ng digital marketing at palaguin ang kanilang maliliit na negosyo. O ibig sabihin, hindi na lamang tradisyonal na tindahan katulad ng sari-sari store, yan yung nakagista natin, ano, ihaw-ihaw, sa malamig, merienda, ang maaaring suportahan ng SLP, kundi maging online selling, imagine niyo naman, medyo high-tech na ng kaunti. So totoo ba ang 10,000 na assistance? Yes po, ang kwalipikadong benepisyaryo ng DSWD Sustainable Livelihood Program ay makakatanggap ng 10,000 pesos cash livelihood assistance upang makapagsimula ng kanilang negosyo. Mga member lang ba ng Porpis ang pupwede dito sa 10K online selling? So hindi po. Ang SLP ay hindi lamang para sa mga miyembro ng Porpis. So depende po yan sa assessment at pagpili ng DSWD. Kabilang sa mga benepisyaryo ang unang mga aktibong Porpis members, kasali rin po sila. Mga non-Porpis, kasali rin po na mahihirap o vulnerable na pamilya na natukoy ng DSWD. Mga individual o pamilya na na-assess na nangangailangan ng livelihood assistance at pumasa na sa mga pamantayan ng programa. So, ibig sabihin, hindi lahat ng Porpis ay automatic kung makakatanggap at hindi rin ibig sabihin na bawal ang non-Porpis. Ang mahalaga ay mapili at maaprubahan bilang SLP participants. So, paano naman tayo mag-a-apply? Kung interesado ka mag-apply sa DSWD Sustainable Livelihood Program para sa online selling o iba pang mga micro-enterprise, ito ang karaniwang proseso. So una, pumunta sa inyong City Municipal Social Welfare and Development Office ng inyong lungsod. Sa lugar niyo po yan ha. O munisipyo po pwede rin po at sabihin na nais mong mag-inquire tungkol sa SLP. Maaari ka rin magtanong kung may kasalukuyang bukas na assessment o recruitment sa inyong lugar. Kung micro-enterprise development naman ang kukunin mo, maaari kang isama sa isang Sustainable Livelihood Program Association. Association po yan at tutulungan ka sa paghahanda ng iyong livelihood proposal. Karaniwang hiningi sa proseso, unang-una ay ang valid ID, katibayan ng tirahan o address, pagdalo sa orientation at training, kasama po yan at iba pang mga dokumentong hinihingin ang DSWD o ng inyong LGU, depende po sa kaso.